matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Hugas, iwas. Hugas, iwas. Hugas, iwas. Naimbag nga aldaw. Magandang tanghali Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Baguio City, sa PTV Cordillera para sa ating regular na press briefing. Pinulong po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang inyong IATF kasama ang mga infectious diseases experts nung Sabado ng gabi. At ito ang ilan sa mga mahalagang nangyari sa nasabing meeting. Kinansila ng Pangulo ang pilot face-to-face classes na ipatutupad sana sa Enero sa gitna ng banta ng COVID-19 new variant. Sinabi rin ng Presidente ang kanyang suhestyon na magkaroon ng isang panel na nakatutok at pag-aralan ang COVID-19 new variant. Ito naman ang ilan sa mga measures na inadapt ng pamahalaan para hindi kumalat ang bagong coronavirus variant. Una, ang 2 linggong extension ng travel ban sa UK na mag-expire sa December 31, 2020. Ang inyong mismong spokes ang nagpanukala nito kay Presidente. Pangalawa, strict 14-day mandatory quarantine sa mga biyahero o pasahero na manggagaling sa mga bansa at lugar tulad ng Hong Kong, Singapore, Australia, kung saan may na-report ng mga bagong variant ng COVID-19. Pangatlo, travel restrictions sa mga bansang mayroon local transmission ng COVID-19 new variant. Inumprobahan din po ng Pangulo na lahat ng nagpositibo sa RT-PCR specimens galing sa mga pasahero mula UK ay ipadadala sa Philippine Genome Center Research Institute for Tropical Medicine at University of the Philippines National Institute for Health para sa genome sequencing slide. Ang rekomendasyon ni Dr. Jaime G. Montoya, Executive Director ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development na palakasin ang genomic surveillance ay inaprubahan. Kasama sa target sequencing ng high-risk groups ang clusters ng may mataas na kaso at clusters ng mayroong increased severity at deaths. Binigyan din ni Presidente ng kahalagahan ang enhanced surveillance para ma-detect ang new strain at sinabing may malaking papel dito ang lokal na pamahalaan, partikular ang mga mayor at mga barangay captains. Ang rekomendasyon naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na bilisan ang pagkakaroon ng Implementing Rules and Regulation na Executive Order number 122 na nagpapalakas sa border control sa pamamagitan ng isang Advanced Passenger Information System ay naaprobahan din. Punta po tayo sa COVID-19 updates. Ito po ang global update. Ayon sa Johns Hopkins, mahigit 80 million or 80,721,623 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,763,714 naman po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na merong 19.1 million na mga kaso at 333,069 deaths. Pangalawang India at sumusunod po ang Brazil, Russia at France. Dito po sa atin, meron po tayong 22,099 na mga aktibong kaso ayon sa December 27, 2020 datos ng Department of Health. Ang mga aktibong mga kaso, 90.1% ay asymptomatic, mild or moderate, samantalang 6.2% ay critical. Nasa 3.2% naman po ang severe, mahigit 7,000 or 7,635 naman po ang gumaling. Ang buong bilang ng gumagaling ay halos nasa kalahating milyon na or 438,678 or 93.4% recovery rate. Samantala, malungkot nating binabalita na 9,109 na ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa 1.94% ang ating fatality rate. Nakikiramay po kami. Kamustahin naman po natin ang lagay na ating mga ospital. Nasa 63% available pa po ang ating ICU beds. 69% available pa po ang isolation beds. 78% available po ang ating ward beds at mayroon pang tayong 81% ventilators na available. Hindi po ibig sabihin na dahil marami pa tayong kama sa ICU at sa mga wards ay magpapabaya na tayo, Kinakailangan, Happy New Year ang lahat. Sundin lang natin ang sinasabi ng ating Presidente, mask, hugas at iwas.
Anyway, nagkaroon lang po tayo ng technical glitch. Dapat kasama po natin ngayon si Fernando Zubel para pag-usapan yung kanilang kontribusyon ng mga bakuna no, na galing sa AstraZeneca. Siguro po sa mga susunod na araw, babalikan po natin si Mr. Fernando Zubel. Anyway, dahil hindi po natin makakasama si Mr. Zubel, tumuloy na po tayo sa ating open forum. Kasama po ang ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Okay, simulan na po natin. Yusek Rocky, are you in the house? Good afternoon, Secretary Roque. Merry Christmas po. Unang tanong Merry po, Christmas and Happy New Year. mula po kay Lala Salaveria ng Inquirer. Ito po ang tanong niya, what is Malacanang's response daw po to calls to expand the travel ban on arrivals from countries that have reported the new strain of the coronavirus? Well, alam ko po nagpupulong ngayon ng IATF, no? So hindi ko po alam kung napag-usapan yan. Pero, whether be it bagong strain o lumang strain, talaga naman po ang panlaban natin dyan ay yung 14-day quarantine at saka yung mask, hugas at iwas. Sa ngayon po, ang nadesisyonan ay yung 2-week extension na matatapos po yan ng January 14 na travel ban sa lahat po na manggagaling sa UK. No? Pero this is without prejudice naman po na pagbawalan din yung pagdating ng mga pasahero galing po sa mga ibang bansa na meron ng bagong variant. Pero antay lang po natin ang developments dahil ang sinasabi po ng Department of Health, habang wala naman pong community transmission ng bagong variants dito sa mga iba't ibang mga bansa, ay po pwede naman pong 14-day quarantine. No? At ito po ay regardless kung ano maging resulta ng kanilang PCR tests. Opo, kasi daw po ang sabi ng ang DOH and health experts says the ban is not necessary for now, but several lawmakers daw po prefer to err on the side. The ban is not necessary for now, but several lawmakers prefer to err on the side of caution. What is preventing the palace daw po from imposing a travel ban on countries other than the UK that have the new coronavirus variant? Well, gaya na sinabi ko po, no, this is without prejudice naman po. Pero sa ngayon po, no, sa lahat ng mga bansa na meron ng nakapasok, nag-i-impose po tayo ng 14-day quarantine. Mandatory po yan, kahit ano pang resulta ng PCR test. Ibig sabihin, miski meron pong mga bagong strains doon sa mga galing sa mga lugar na yan, hindi naman po yan kakalat dahil mandatory silang i-quarantine doon sa New Clark City. Opo, second question po ni Laila Salaveria. The President said many have been vaccinated daw po with the Sinopharm vaccine. What is the palace stand on this and what signal does it send that people are getting inoculated even before a vaccine has been authorized for use in the country? Is this acceptable to Malacanang since the President knows about the unauthorized vaccinations? Ano daw po ang palace ano gagawin ng palace about it? And will it try to stop other officials from being vaccinated without FDA approval? Okay, sagutin po natin to, no? Hahabaan na natin ang sagot nang hindi na po paulit-ulit. Unang-una po, hindi po pinagbabawal ng batas natin ang magpaturok ng hindi rehistrado. Ang bawal po yung distribution at yung pagbebenta. So ito naman po ay tinurok sa mga sundalo na pumayag. Pangalawa, ang mensahe po ng Presidente sa sambayanan, wag na po kayong mainip, nandyan na po ang bakuna. Ang Sinopharm po kasi ang kauna-unahang vaccine sa tingin ko sa buong mundo, no, na binigyan ng emergency use authorization sa China. Dahil ito po yung unang-unang natapos ang third clinical phase na trial. So, ang sinasabi lang ng Presidente, nandyan na pong bakuna, wag na kayong mag-inip at wag tayong magkaroon ng agam-agam kung hindi tayo makakuha ng mga Western vaccines kasi matagal na nga pong available yan sa China. July pa lang po ng taon nito, binibigay na po ang Sinopharm at ang Sinovac sa mahigit 1 milyong katao na sa China. So, ligtas naman po ito. Kasama rito yung mga kasundaluhan ng PLA, no, yung People's Liberation Army. So yun po ang mensahe ng Presidente, nandyan ang bakuna, kung hindi tayo makakakuha ng Western, nandyan po ang Chinese, at huwag nyo naman pong ipagkait sa ating mga sundalo kung nagkaroon sila ng proteksyon. Tanggapin na lang po natin na importante na yung ating kasundaluhan, yung mga nagbabantay sa ating seguridad, ay ligtas na sa COVID na magampan nila ang kanilang trabaho.
Opo, a question from Jam Punsalan of ABS-CBN Online. The President said if the U.S. fails to provide the COVID-19 vaccines to the Philippines, he would terminate the VFA. Senator Lacson said this pronouncement is at the very least unfortunate. I think there could be a more diplomatic or at least a better way of asking a longtime ally to help us avail of the vaccines for our people without sending like we are blackmailing our way into it. He said, how does the palace daw po react to this? Well, unang-una po, Presidente pa rin ang chief architect na ating foreign policy. So hindi po natin pwedeng ipagkait sa ating Pangulo yung ganyang desisyon. Pero alam niyo po, kung maalala niyo, no, ako'y tungayong abogado doon kay Pemberton. Nung siya'y nabigyan ng pardon, siyempre masama rin ang loob ko at ng pamilya. Pero inisip ko nga, siguro kinailangan gawin ng Presidente yon para masigurado nga na tayo makakuha ng bakuna. No? Pero hindi ata naging sapat yon para tayo mabigyan ng bakuna. Kaya ang opinion ko lamang ngayon, sinabi na ng Presidente no, na talagang pati VFA, kakanselahin na niya kung hindi tayo mabibigyan ng bakuna. Wala pong masama dyan. Hindi po yung blackmail. Yan po yung ibig sabihin ng independenteng panglabas na pulisiya o independent foreign policy. Hindi po tayo sunod-sunuran. Hindi po tayo didiktahan ng kahit sino. Ang sinasabi ng Presidente, dahil tayo magkakaibigan, magtulungan tayo. Kailangan namin ng baksin, may baksin kayo, bigyan nyo kami. Kinakailangan nyo ang aming teritoryo para sa Visiting Forces Agreement, sige, ibibigay namin yan. Pero kung hindi naman nyo kami bibigyan ng bakuna, edi doon kayo mag-VFA sa mga bansang binigyan nyo ng unang ng bakuna. Di ba tama lang naman yan? Wag naman po nating masamain yan dahil tapatan lang naman po talaga ang Presidente. Diretso magsalita. Kung hindi sapat yung mga iba niyang ginawa para ipagpatuloy yung malapit na kaibigan para magkaroon tayo ng bakuna, yung pag-extend ng termination ng VFA at yung personal kong opinion na pati nga yung kay Pemberton, no? Tama naman, sabihin na ni Presidente, enough is enough. Walang bakuna, walang VFA. Opo, question pa rin po kay Jam, mula kay Jam. DOST PCHRD's Dr. Montoya said it is acceptable for China's Sinovac vaccine against COVID-19 to have 50% efficacy. Does the palace share the same view? And if yes, what would you like to say to Filipinos who are worried about this efficacy rate? Alam niyo po, ngayong nandyan ang mga bakuna, expected po yan, labanan ng mga gumagawa ng bakuna. At siyempre, yung mga ilan, talagang pupuruhan yung China. Kasi yung China, nauna talaga sila doon sa third clinical trial. Pero yun po yung Sinopharm. Ang Sinovac po, patuloy pa rin ang proseso. No? Pero lilinawin ko lang po, yung 50%, hindi po tayo nagtalaga niyan. WHO po yan. Pangalawa, hindi naman po sinabi na ang Sinovac ay 50% efficacy lamang. Ang sabi po ay in excess of 50%. In fact, ang mga sinasabi po ng ilang mga jurisdiksyon na nagbigay na rin ng EUA ay umaabot sa 90+% po yan. Now, ang alam ko po, yung Sinopharm na ginamit sa ilang ating mga kasundaluhan, hindi lang po yan sa China nabigyan ng EUA, parang nabigyan na rin po yan ng EUA sa United Arab Emirates. No? At kung hindi ako nagkakamali, yung mga leaders nga doon ay nagpaturok na rin ng Sinopharm. Basta ang balita po, nandyan ang balita, nandyan na po ang bakuna. At kung hindi tayo mabibigyan ng mga Western vaccines, nandyan po yung ating kaibigan at karatig bansa na China na pwedeng magbigay ng bakuna. Yun lang po yun at nagkakaroon na po ng politika dyan. Sa Pilipinas po, siyempre sinasabi, bakit tayo nahuhuli? Bakit? Sino ba nagsabi na mauuna tayo? Hindi naman natin sinasabing mauuna talaga tayo. Sinasabi natin na siyempre, uunahin ng mga bansang nakadevelop ng bakuna yung kanilang mga mamamayan. That's understandable po. Pero hindi po tayo magpapahuli dahil ang Presidente nga po, dahil sa kanyang independent foreign policy, dati-rate, hindi natin maasahan ng tulong sa China. Kung ayaw magbigay ng Western, nandyan po ang China, pero inaasahan po natin, lahat naman po sila magbibigay. Because ang law applicable po ngayon is the law of humanity in times of pandemic. Opo, third question po niya, DILG Secretary Anyo said he knew some cabinet officials and PSG members who have received COVID-19 vaccine, even though the FDA has yet to approve any vaccine for local use. The sale of unregistered vaccines is prohibited according to the FDA. Is the President one of those who got vaccinated? If officials cannot follow FDA regulations, what does this say about the cabinet? And how does the government expect the public to follow rules when they appear not to? Question is misleading again po. Ang pinagbabawal ay benta. Wala pong bumili ng mga bakuna na naturok sa ating kasundaluhan.
Hindi po binagbabawal ang pagturok, maski hindi pa rehistrado, wag lang ibenta, wag i-distribute. Basahin po natin ang FDA law. Okay, I think Secretary si Joseph Morong na bang kasunod? Kung nandiyan na po sa VMix natin si Joseph Morong. Morning. Yes, Happy New Joseph. Year. I hope Go you're ahead. enjoying the cool breeze of Happy New Baguio. Year. Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Sir, I'll just take off from the point of the previous question. No, will you confirm what Secretary Anyo said that some PSG members have been vaccinated? I can only confirm what the President has said. Ilang sundalo ay nabakunahan na po. And that includes PSG? Hindi ko po alam, but I stand by what the President says because after all, I speak for him. May mga sundalo na siyang nabakunahan. Sundalo niya. So, ibig sabihin PSG. Hindi ko po alam. I just quoted from what he said. I cannot add, I cannot Okay, subtract so from what he said. All right. Also, the President said na when he was talking to FDA Director General Eric Domingo, sabi niya, ito yung ako problemado. Pwede ba ako magpabakuna ulit pag dumating na yung Pfizer? Focus on the ulit. What does the President mean? Nagpabakuna na siya? I don't think so, no? Kasi siguro mga 4 na beses ko nang narinig kay Presidente yan. Ang palagi niyang tinatanong ay, kung magpapabakuna na ako ngayon, pwede pa ba ako magpabakuna later on, no? So I think that's just another instance kung saan tinanong niya, yung tanong niya na paulit-ulit na tinatanong, kung magpapabakuna na ako ngayon, pwede pa bang mag-Pfizer? So ang sa akin po, wala po akong alam kung nabakunahan na siya, pero I'm just putting in context na yun po talaga yung mga narinig ko sa bibig na ng Presidente. Tinatanong niya kung magpapabakuna na siya, pwede pa bang magpabakuna ulit in the future. But I have no information, personal information kung nabakunahan na po ang Presidente. We can say for the record, sir, that he has not been vaccinated yet. As I said, I have no personal information, personal knowledge kung nabakunahan na siya o hindi. Okay. So with regard to, ang established ngayon, sir, is some Filipino soldiers have been vaccinated with Sinopharm. How was this decision made? Who made this decision? When was this done? This must have been made by the soldiers, no? And probably by the commanders kasi hindi naman po yan makakarating sa sundalo kung walang go signal ng mga commanders. And I understand naman this is voluntary, wala pong sapilitan. It was not mandatory. Kung sino lang yung gusto, po pwede. But it is government sanctioned, yes? Hindi ko po alam kung government sanction. It's a personal decision. Alam niyo po yung decision kung magbabakuna o hindi is always a personal decision. Kahit ikaw po ay isang sundalo, kung ayaw mo talaga magpabakuna, kahit anong brand ng bakuna yan, hindi ka po mapipilit. Sino nag-alok, sir? Hindi ko na po alam yan. Kasi sir, right now, the status of Sinopharm, if yun yung binakuna sa mga sundalo natin, that is still unregistered. And the FDA already has a statement na it is illegal to import, distribute, and dispense or administer unregistered drugs. So did we commit something illegal here? I don't think so because we personally contacted Dr. Domingo and his view is hindi illegal na magpaturok ng bakuna na hindi pa registered sa Pilipinas. That's a personal decision of the person. Pero sir, hindi ba siya at the very least dangerous because we have not evaluated this vaccine yet. FDA natin. Alam mo kasi meron namang evaluation na yan sa China at sa, if I'm not mistaken, sa UAE. At 1 milyon na nga mahigit ang naturukan ng Sinopharm. No? Kung titignan nyo po sa internet, may ganyang anunsyo na ang Sinopharm. No? So it is, kumbaga, the most widely used vaccine so far. So siguro yun yung dahilan kung bakit yung mga sundalo na pumayag ay assured naman sila no, na 1 million people, in excess of 1 million people na bakunahan, wala namang nangyari sa kanila, mas mabuting meron ng protection kaysa wala. I cannot really speak so for what them, is the danger, or is there a danger of vaccinating the president with importante nga ngayon proteksyon laban dito sa virus na ito. Sir, is there a danger
when we vaccinate the president with an unregistered vaccine like Sinopharm? Again, that's a speculative question because I do not know if he has been vaccinated. Moreover, I don't think the president will allow any vaccine to enter his system unless he has considered it. But as I said, I cannot confirm nor deny. And I must say, as far as I know, hindi pa siya nababakunahan. Kasi nga palagi niyang tinatanong, pag ako magpabakuna now, pwede pa ba yung mga ibang vaccine? Kasi ang gusto nga niya, isa dito, China, isa dito, Russia. Pero hindi nga alam kung pwedeng gawin yun no? So hanggang di siya sigurado, ayaw muna siguro niya dahil gusto niya parehong China at saka Ruso, meron siyang bakuna. Considered it, what do you mean by that? Ano? You said kanina, sir, that the president will not allow a vaccine to enter his system unless he considered it. What do you mean by considered, that term? Well, considered it as safe, no? Tinitingnan naman niya yung mga datos din, no? Pero ang consideration nga niya, talagang gusto na niya. Pero gusto na niyang isubukan yung bakuna ng China at saka ng Ruso, hindi nga lang siya sigurado kung pwede nga niyang subukan. Bakit? No? Kasi yung Ruso, yun yung unang-unang nagsabi, magpapatayo pa kami dito ng planta para mag-manufacture. Tapos ang China naman, yun yung unang presidente yung nagsabing, bibigyan namin kayo pag kami nakadevelop. No? Siyempre, utang na loob, gusto niyang i-accommodate pareho. Pero hindi nga siya sigurado kung pwede niyang tanggapin pareho yung bakunang yon. Kaya palagi niyang tinatanong, pwede bang umulit kapag nakakuha na ng isa? That's it. That's a full Sir, story. papayagan ba ng cabinet? Cabinet? Pag halimbawa gusto ng PRD, siguro papayagan let's ng move on cabinet? na. Joseph, no? Next question, please. Yusek Rocky? Secretary, tanong naman po mula kay Sam Medanilla, may provision po kaya ng 2021 budget na na-veto po si President Duterte? If yes, ano kaya ang mga nasabing provision? Kailangan pa din kaya mag-comply sa 15 days publication requirement bago mag-take effect ang 2021 General Appropriations Act? Ilang oras na lang po, no? Dahil alas 5 ata scheduled yung signing. So between 12:31 and 5 o'clock, malalaman po natin kung magvivito ang presidente at anong probisyon ang kanyang maibibito. Antay na lang po tayo. It's expected anytime now. Second question po niya, napirmahan na kaya ni President Duterte ang law extending the effectivity of Bayanihan 2 law? Kung di po ako magkakamali, posible po mapirmahan ngayon hapon din yan, no? Dahil hindi lang naman po general, posible po mapirmahan yan ngayong hapon din. Okay. Secretary, mukhang nasa linya, nasa VMix na rin si Tricia Terada, kung naandyan na po siya. Okay, Tricia, go ahead please. Hello, good afternoon, Secretary. Sir, first question, aside from soldiers, meron na po bang ibang official or government officials na nabakunahan na alam niyo po? Ang alam ko lang kung ano yung sinabi ng Presidente. I cannot add, I cannot subtract to what he added. Sir, following the logic na hindi po mali or hindi illegal na magpabakuna or magpaturok, does this and ang mali is pagbili? Does it mean, sir, na for example, any individual, any Filipino who's capable of importing o magpadala ng bakuna dito pero hindi ibebenta tapos magpapaturok, pwede rin po yun, sir? Kung makakalusot po yan, no? It has to be very small quantities, I suppose, no? Kasi kung commercial quantity yan, that will have to require a license. Pero sir, hindi po ba siya counterproductive or parang contradicting sa ating message na yun nga, dapat muna lahat ng papasok na bakuna or yung tatanggapin mo lang na bakuna is already authorized by our FDA? Alam mo, sinagot ko na yan, no? At paulit-ulit lang po yung tanong na yan. Ang importante po, meron pong EUA yan sa China. Ang importante, hindi po yan officially inangkat. Ang importante po, hindi po yan binenta, hindi po yan dinistribute. Merong nagbigay, merong tumanggap, tinurukan, full stop. Beyond that po, sir, you can ask the same question, I'll give you the same answer. Sir, one is very short in this vaccine. Do you have any information kung anong capacity nakuha po ito ng soldiers? Is it possible na nakuha nila ito under trials or clinical trials or some reason? No information on that.
Alright. Sir, we're nearing the end of the year. Narinig niyo na po ba kay Pangulong Duterte yung update sa telcos and may we know his reaction? Is he satisfied or not? Or if he's not, will we see a closure of any telco as he warned during his SONA? Well, I'm still awaiting for the official evaluation to be submitted to the Office of the President coming from the NTC. So if Commissioner Lyle is watching our press briefing, inaantay po ng Office of the President yung evaluation na pinangako niyo po na isumite before end of the year. So sir, with a few days left before the end of 2020, safe to say na wala po munang closure ng telcos, at least for 2020? I'm not the President. I cannot definitely say that. No? But what I can say is the President is awaiting the official evaluation from the regulatory body. And as soon as it is submitted to him, then I'm sure I can insist that he come up with a public reaction to the evaluation. Sir, ano pong update sa task force on the new strain? Who will lead the task force? And wouldn't this be repetitive of or redundant to what the DOH Office on Surveillance is already doing? Well, wala pa pong update. No? That's an idea expressed by the President 2 days ago. I don't think it is redundant because many of the epidemiologists and the specialists don't necessarily have to be from the DOH. We are exercising or practicing yung whole-of-nation approach pagdating po dito sa dealing with the new strain of the virus. Sir, last question. May address po ba si Pangulo mamayang gabi? Sigurado po yan. Alright. Thank you, Secretary. Thank you, Trish. Okay, Yusek Rocky. Okay, thank you, Secretary. Tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Why did the President say na meron pong uniform personnel na bakunahan? Sinabi po ni Secretary Duque na wala siyang information about it. Saan daw po galing ang information ng Pangulo? I already answered that. Ano daw po ang aksyon na gagawin ng government about it? Huhulihin ba ang involved sa vaccination since wala pa itong approval ng FDA? As I said, hindi po illegal ang magpaturok. Question from Virgil Lopez of GMA News Online. Why is the government even considering Chinese vaccines which are not only more expensive but are also a lower efficacy? Would this be a waste of money? Linawin ko po ha, kukuha po tayo ng bakuna kung saan meron tayong makukuhanan. Sa ngayon po, ang pinakamaaga na makukuha natin doon sa mga Western vaccine is June. Sana nga po matupad yan. Pero kung makakakuha po tayo ng Chinese vaccine na mas maaga, bakit hindi? At saka yung presyo po, well, ayun nga po, no, may mga sundalo na nabakunahan, wala naman pong bayad yan. No? So, huwag po tayong maniwala na may presyo na rin talaga itong mga Chinese vaccines neto. Sa panahon po ngayon na marami ng bakunang naglalabanan, huwag po kayo maniwala sa lahat ng narinig nyo. Sila pong mga nagagawa ng mga bakuna, nagsisiraan na. Hindi lang laban sa mga Chinese medicines, no? Pati po yung mga Western vaccines, nagsisiraan din sila sa isa't isa. No? So tayo naman po, meron po tayong FDA, nag-evaluate po siya ng safety at ng efficacy. Opo, President Duterte daw po claimed last Saturday that many Filipinos, including some from the military, have already received COVID-19 vaccine from Sinopharm. Kasama po ba ang Pangulo dito nagpa-inject na vaccine from China? Already answered na po yan. Question from Chris Jose of Remate. Reaction po sa sinabi ni Senator Pangilinan na mas maganda raw po kung ang China ang binantaan ni Pangulong Duterte na huwag magbenta sa Pilipinas ng mas mahal pero less than effective na COVID-19 vaccine. Sa halip daw po na balaan ng United States ng pagtanggal sa Defense Pact dahil sa bakuna. Pinalagang kasi ng ilang senador, kasama po si Senator Pangilinan, ang sinabi ng DOH na ang 50% efficacy rate sa COVID-19 vaccine ng China sa Sinovac Biotech ay pasok sa World Health Organization's minimum requirement. Para daw po kasi rin kay Senator Zubiri, ang efficacy rate na 50% para sa bakuna laban sa coronavirus pandemic ay isang joke at totally unacceptable, habang para kay Senator Drilon, ang mababang efficacy rate ay hindi magtatatag ng public trust sa bakuna. Kay Senator Pangilinan, buti na lang hindi ka presidente. Kay Senator Zubiri at kay Senator Drilon,
World Health po ang nagtatag ng ganyang benchmark. Pero wala pong nagsasabi na ang Sinovac or ang Sinopharm ay 50% lang ang efficacy. Mas mataas po ang nare-record nilang efficacy, 90+% din po sa ilang mga bansa kung saan nagkaroon po sila ng clinical trial. Opo, may tanong pa rin ni Virgil Lopez, did the President authorize daw po the vaccination of soldiers using Sinopharm vaccine? I don't think so po. It must have been a decision of the commanders and the soldiers. Opo, ang tanong po ni Ace Romero ay nabanggit niyo na kanina yung items na pwedeng i-veto po, na veto 2021 budget. Tanong na lang po mula po kay Celerina Monte, ilang sundalo pulis na sa Pilipinas ang nabakunahan gamit ang Sinopharm? May iba po bang official ng pamahalaan na bakunahan? Tanong pa rin po niya kung kasama ang Pangulo. Nasagot ko na po yan. Tanong po mula kay Raul Dancel of Straits Times, with the Army confirming that some soldiers have been inoculated with unregistered vaccines, are we seeing a free-for-all when it comes to securing doses versus COVID-19? Is this something the government is allowing to play out? It's not a free-for-all po. No? As I said, hindi po pwedeng commercially distributed, commercially sold, commercially administered kung wala pong license galing FDA. Yung isolated, well, sabi nga po ng FDA nga, kapag yung pagturok na hindi naman commercially distributed, commercially sold, hindi naman po yan pinaparusahan o pinagbabawal. Tanong naman po mula kay Pia Gutierrez, nabanggit niyo na rin po yung ilan dito, pero ang tanong niya, ilang mga sundalo na nabigyan ng Sinopharm vaccine, how much was spent, saan daw po galing ang budget para dito? Sabi ng AFP, there was no AFP-sanctioned vaccine program. Who authorized this? Hindi ko na po alam. Ang pagkakaalam ko, wala pong bayad yan. From Celerina Monte, how did the government able to acquire daw po Sinopharm vaccines which were injected to some soldiers? Were they purchased by the government or were they donated by the Chinese government? Dahil hindi po yan binayaran, it must have been donated. Hindi ko alam kung sino po nag-donate. Opo, may tanong naman po mula kay Miguel Aguana ng GMA News. El Shaddai held a gathering last December 26, which Parañaque LGU says has no permit and allegedly and that 30% venue capacity rule has been violated. DILG has tasked Joint Task Force against COVID, JTF COVID Shield to investigate alongside Parañaque LGU's own probe. Ano po ang masasabi nyo sa incident? Paalala po perhaps on religious gatherings. Well, hayaan na po natin na umusad yung investigasyon at yan naman po isang police matter. No? Hindi na po yan paghihimasukan ng presidente. Ang presidente lang po, paulit-ulit na nagpapaalala, nandyan pa po ang bakuna. Alam ko, nandyan na nga yung bakuna pero hindi pa nakakarating sa atin. Meanwhile, samantala po, kinakailangan mag-ingat pa rin dahil baka nga lalong nakakahawa itong bagong strain ng COVID. No? Ang panglaban natin habang hindi pa tayo natuturuan ng bakuna, mask, hugas at iwas. Opo, Secretary, yun lang po ang mga tanong na nasa akin. Hindi ko po alam kung sino pa yung nasa linya natin ng mga reporters, kung po pwedeng makapagtanong pa rin po sa inyo. Meron pa bang nasa VMix? Wala na daw po. Okay, mukhang Secretary. wala na ata, no? So, dahil wala na pong mga katanungan galing sa ating mga kasamahan, unang-una, my apologies to Mr. Fernando Zubel dahil po nagkaroon tayo ng technical difficulties. Siguro po sa susunod na mga pagkakataon, we can invite you again. Dahil wala na nga pong tanong, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po sa PTV Cordillera, lalo na sa kanilang station manager, no? At maraming salamat, Yusek Rocky, no? Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokeshari Roque nagsasabing, Merry Christmas, Happy New Year, nandiyan na po bakuna, pero samantala, mask, iwas, hugas pa rin tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID.
Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw, lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.